Olivia's POV. Bakit ganon? Dati naman tuwang-tuwa siya kapag pinag-uusapan o pinagpaplanuhan nila ni Derek ang kanilang kasal. Subalit ngayon, di niya magawang umiti man lamang. Ang bigat na puso niya at wala siyang pagkasabik na nararamdaman. Bye, love. Inagkan siya ni Derek sa labi. Magkita na lang tayo bukas. Bumaling to sa nanay niya. Aalis na ho ako, Nay. Bye, Zoran. Paalam nito sa kanyang anak. Pagkaalis pa lang nito, agad nang umupo ang kanyang ina sa silang kaharap niya. May problema ba kayo ni Derek, anak? Ba't parang di mo siya kinikibo? Nag-away ba kayong dalawa? O sisa nito, umiling siya. Di nang maganda ang pakiramdam ko, Nay. Umiwas siya ng tingin dahil may pagdududa sa mata ng kanyang nanay habang nakatingin sa kanya. Simula nang dumating ka, palagi ka nalang ganyan. Tahimik at wala sa sarili. Di ba naging maayos ang seminar mo sa Cebu kaya ba umuwi ka kaagad? Hindi po, Nay. Talagang masama lang ang pakiramdam ko. Di niya alam ko ilang beses na siyang nagsinungaling sa nanay niya. Alam niyang magagalit to oras na malaman nito na nagkita sila ni Zefero nitong mga nagdaang araw. Inawakan ng nanay niya ang kanyang kamay, seryosong tumingin sa kanya. Gusto ko si Derek para sa iyo, Olivia. Sana lang di mo iniisip na huwag ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Isang linggo na lang ikakasal na sila ni Derek. Pareho silang nagpasya na madaliin ang kanilang kasal para makaalis na agad sila ng bansa. Baka kasi magbago pang isip niya, oras na tumagal pa ang kanilang pagpapakasal. Kamusta na kaya si Zefero ngayon? Umalis na naman kaya ito ng bansa? Ano ka ba naman, Olivia? Huwag mo na isipin ang lalaking yun. Ginulon niya ang buhok at muling nahiga. 2 linggo na mula nang huli silang nagkita at di na siya ginugulo nito na siyang kinatutuwa niya. Talaga ba, Olivia? Halos araw-araw mo tong naiisip. Kastigo ng utak niya. Ines na nagpapadyak siya ng paa at nagpagulong-gulong sa kama. Ate? Umayos siya ng higa na marinig ang boses ni Zoran. Kaagad tong lumapit sa kanya at nahiga sa tabi niya. Ate, for you daw po. Kanina to galing, Zoran? Tanong niya matapos tanggapin ng isang rosas. Tiklet, ate. Agad tumawa to nang kilitiin niya sa tiyan. Anong tiklet? Secret yon, Zoran. Aniya habang patutuloy sa pagkiliti dito. Ate, sabi niya patawad daw po. Tumayo ang anak niya. Patawad daw po kasi tailfish ang love niya sa'yo. Tailfish? Selfish ba yun? Sino naman nagsabi niyan sa'yo? Zoran! Tawag niya nang tumakbo na to palabas ng kanyang kwarto. Tinignan niya ang hawak na rosas. Selfish na love? Sino naman magpapabigay nito sa kanya? Teka, hindi kaya yung lalaki na palaging nagbibigay dito ng tsokolate? Napangiti na lamang siya. Kung sino man to, nagpapasalamat siya dahil nagagawa nitong pangiliin ng anak. Yun nga lang mukhang ginagamit din itong kanyang anak para sa kanya. Habang namimili sila ni Zoran, ramdam ni Olivia, tila may nakamasid sa kanila. Nagpalingalinga siya subalit wala naman siyang nakita. Bumuntong hininga siya. Sino naman ang nagmamasid sa kanya? Si Zefero? Imposibleng mangyari yon dahil tiyak na sa ibang bansa na to ngayon. Tumigil siya sa paghakbang na makita si Princess. Halatang nabigla ito nang makita siya. Inawakan niya si Zoran at nilagay sa kanyang likuran nang lumapit to sa kanila. Di katulad ng huli silang magkitang galit na galit ang mga mata nito sa kanya. Ngayon, puno ng paghingi ng tawad ang mga yon. Pwede ba tayo mag-usap, Olivia? Wala na tayong dapat pag-usapan. Aniya bago hinila si Zoran paalis ng store. Baka saktan siya nito sa harap ng kanyang anak. Di niya hahayaan na mangyari yon. Tsaka bakit parang di na to galit? Samantalang kulang na lang tanggalin itong anit niya nang huli silang magkita. Matuloy na lumipas sa mga araw. Ngayon, kasal na nila ni Derek. Madalian ang kasal nila kaya't pili lang ang bisita na dadalo. Ikakasal na talaga siya ngayong araw pero bakit ganun? Maski ngayong araw ng kanilang kasal, wala pa rin siyang makapang kasiyahan sa puso niya. Tumingin siya sa nanay niya na nakangiting pinasadahan itong kanyang suot. Bakas sa mukha nito ang tuwa. Napakaganda mo, anak. Masaya ako dahil nakatagpo ka ng lalaking katulad ni Derek. Inawakan nito ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan na magdalawang isip, anak. Si Derek tinanggap ka sa kabila ng pagkakaroon mo ng anak sa pagkadalaga. Bihirang lalaking tulad niya kaya huwag mo na siyang papakawalan pa. Di niya magawang tumango. O siya, mauna na kami ng mga kapatid mo at ni Zoran. Nanatili siyang tahimik. Alam ni Olivia ito ang tama, pero di yun ang sinasabi ng puso niya.
Matapos ayusan, inalalayan na siyang sumakay ng bridal car. Sa loob ng sasakyan, panay ang buntong hininga niya. Nangunot ang noon niya nang huminto ang sinasakyan nila. Manong, bakit kayo huminto? May sira ho ba ang sasakyan? Malakas sa tanong niya, subalit wala siyang nakong sagot mula dito. Di na siya nagtanong pa na makitang bumalik ang driver sa loob ng sasakyan. Binaling na lang niya ang mata sa cellphone na hawak ng tumunog ito. You're mine, babe. You cannot marry another man when I'm still alive. Nangunot ang noon niya. Sinong pesting magpapadala ng mensaheng ganito sa akin? Wait, babe daw. Hindi kaya... Nakaramdam siya ng pagkahilo. Na mag-angat siya ng tingin, nakita niyang may inispray sa harapan niya ang lalaki na hindi niya maaninag ang mukha. Before she fell asleep, she heard him said, I'm sorry babe, but like I told you before, sa akin ka lang magpapakasal at hindi sa iba. Sa kabilang banda, masakit ang ulo ni Olivia at medyo hilo pa nang magmulat siya ng mata. Agad siyang bumangon at nilibot ang tingin sa paligid. Nasaan ako? Anong lugar to? Bumaba siya ng kama at saka lang niya napagtanto, iba na ang suot niya. Isang malaking shirt na yon at hindi ang wedding gown na para sana sa kasal nila ni Derek. Tama, kasal nila ni Derek ngayon, kaya bakit narito siya? Ang huli niyang natatandaan, nasa loob siya ng bridal car. Dahil di naman nakalak ang kwarto, nakalabas siya. Mukhang ancestral house ang bahay na kinaroroonan niya ngayon, based sa structure nito. Lumapit siya sa bintana, napawaw sa nakita. Maraming ibon at iba't ibang kulay ng paru-paro sa paligid. Nang ilibot niyang tingin, sakala niya napansin na puro naglalakihang puno na kapalibot sa kinaroroonan niyang bahay. Bigla siyang pinagpawisan nang may ma-realized. Bakit nga pala nakalimot ako na hindi siya narito dahil sa kagustuhan niya? Narito siya dahil nakidnap siya. Nahigit niyang hininga ng pagharap niya, nasa harapan na niya si Zefiro. Zefiro? Yes babe, the one and only. Mayabang na sabi nito. Ano na naman ba to ha? Hindi ba may usapan na tayo? Di maipinta ang mukha niya. Kung ganon, patuloy pa rin to sa pagganti sa kanya, sa pamilya niya? Kumuyom ang kamay niya. Oo nga di siya masaya sa pagpapakasal niya kay Derek. Pero di naman ibig sabihin nun gusto niyang makasamang isang to. Uuwi na ako, anya rito. Go ahead. Tumatawa pa ang sabi ng loko. Akala siguro nito nagbibiro siya. Na makita ang pinto, nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Habang hinahanap ang daan palabas ng gubat, di niya maiwasan ang mamangha sa paligid. Malinis ang simoy ng hangin na nasasanghap niya. Masarap pakinggan ang huni ng mga ibon. Tumigil si Olivia sa paghakbang nang mapansing dumidilim na ang langit. Ang tiyan niya rin sunod-sunod ang pagtunog sa gutom. Ngayon lang niya napansin na paggabi na pala, pero hanggang ngayon di pa rin niya nakikita ang daan palabas ng gubat. Lukot ang mukha, bumalik siya sa bahay, at mas lalo lang nalukot ang mukha niya na makitang binata, nakaabang sa kanya habang may nakapaskil na tagumpay ng ngiti sa labi nito. Kain na tayo babe, alam kong gutom ka na. Di ako gutom no? Malakas tumunog ang tiyan niya, kasabay na mahinang tawa ni Zefiro. Tiyan mo na mismo nagsasabing gutom ka babe, come on, let's eat. Pumikit siya para pigilan ng inis. Nagagawa pa talagang tumawa ng isang to, matapos siyang sapilit ng isama. Hindi ako kakain. Baka mamaya lasunin mo pa ako eh. Natigilan si Zefiro at bumalatay ang lungkot sa mukha. You are too much, babe. Paano man nasasabi ang kanyang bagay? Do you really think magagawa kong bagay niyan sa'yo? Siya naman ang natawa. Paano di ako mag-iisip ng di maganda sa'yo? Puwersahan mo akong sinama, tapos dinala mo pa ako sa gubat na to. Mari ko ba nabalak mo akong paslangin dito at italon ng buhay sa gubat na to? Mapait na ngumiti ang binata. Kahit kailan hindi ko naisip ang bagay niyan, Olivia. Tumayo to pero bago pumasok sa loob, muli itong nagsalita. Kumain ka na sa loob, alam kong gutom ka. Anito bago tuluyang tumuloy. Napakagatlabi siya at sinundan na lamang ng tingin si Zefiro. Sobrang abang na sabi niya. Nakaramdam tuloy siya ng konsensya. Teka nga, hindi ba't dapat itong makonsensya dahil sa ginawa sa kanya? Pero bakit ganito ang nararamdaman niya? Nagagalit siya dahil sa pagkidnap ito sa kanya, pero hindi siya nagagalit dahil naudlot ang kanyang kasal. Bakit parang guminhawa pang puso ko dahil hindi ako nakasal kay Derek? Agad niyang iniling ang mukha. Gutom lang ako. Tama, gutom lang ako at kailangan ko lang kumain. Sunod-sunod ang pagtunog ng tiyan niya. Narito siya ngayon sa kwarto at nagkukulong at oo, gutom siya dahil di niya magawang kumain sa mga sinabi niya kay Zefiro.
Napasobra nga yata mga sinabi niya kaya ayun, di na to nagpakita sa kanya. Sobrang dilim na sa labas. San kaya to nagpunta? Di kaya iniwan na siya nitong mag-isa dito? Bigla nakaramdam siya ng takot. Dapat di niya na to pinagsalitaan ng kung ano-ano. Paano kung iwan na nga siya nito dito sa gitna ng gubat at di na bumalik pa? Napangiwi si Olivia nang muli tumunog ang kanyang tiyan. Pero agad siyang napatayo na makarinig ng katok. Tumayo siya at kunwari inis binuksan ang pinto. Bakit? Bakit di ka pa kumakain? It's been 8 in the evening, babe. Natigilan siya. Parang nakangiti si Zefiro sa kanya. Mukhang wala na rito ang sinabi niya kanina. Nakahinga siya na maayos. OMG! Bakit tila ayaw niyang makitang nasasaktan ng lalaking to? Aba Olivia, gumising ka nga. Hindi pwedeng mangibabaw ang nararamdaman mo. Hindi ko siya mahal. Yun ang dapat niyang itatak sa kanyang utak. Pero ang tanong, hanggang kailan niya kayang paniwalain ang sarili niya? Tumikim siya, umirap kunwari. Paano ko malalaman kung walang lasa ng luto mo? Kung hindi ikaw ang unang titikim nun sa harapan ko? Nangunot ang noo ng binata. Di ba dapat mauna kang kumain para malaman ko kung nagsasabi ka nga ng totoo? Ang pagkunot ng noo ni Zefiro ay nawala. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Ang ibig mo bang sabihin, sabayan kita sa pagkain? Ano? Kapal mo ah. Ba't naman kita aayain sabayan ako? Kung ayaw mong tikman mo ng pagkain, hindi na lang ako kakain. Aba, filingero din ang isang to. Yumuko si Zefiro at napahawak sa labi na para bang pinipigilan ang ngiti. Ano nakakatawa? Wala naman talaga siyang balak ayain to na sabayan siya. Gumagawa ng isyong demonyo, pero hindi nga ba Olivia? Pati ang utak niya umaapila. Imbes na sumagot, tumalikod to. Tara, kumain na tayo. Sumunod siya rito. Na makarating sa kusina, halos tumulo ng laway niya. Paano? Maraming pagkain ang nasa mesa. Ininit ko na lang lahat ng mga yan. Pinaghila siya ni Zefiro ng upuan at naupo naman siya. Diba umalis ka kanina? San ka nagpunta? Aniya rito. Akala niya talaga iniwan na siya nito. Nagpalamig lang ako. Sakit kasi ng sinabi mo kanina eh. Ani Zefiro nakangiti. Tila ba wala na dito ang nangyari kanina. Di na siya nagsalita at kumain na lang. Matapos nung unang tumikim ng lahat ng pagkain sa mesa. Di talaga siya makapaniwala na marunong nang magluto ang lalaking to. Di lang basta marunong, masarap na rin tong magluto. Salamat sa pagkain. Aniya at agad tumayo pero bago umalis, nagsalita siya. Pwede ba bukas, ihatid mo na ako sa amin? Hindi tamang ginawa mo, Zefiro. Alam mo yan. Tsaka may usapan na tayo, diba? Dapat tumupad ka. Akmang tatalikod na siya nang sumagot ito. Wala akong planong layuan ka, babe. Natampal niya ang noo. Kala ko ba nagkaunawaan na tayo? Bakit naman ganito ka, Zefiro? Nauubusan na siya ng pasensya dito. Nakakainis, paulit-ulit na lang. Kala ko ba nagkaunawaan na tayo? Bakit ganito ka, Zefiro? Yan ka na naman eh. Anong hindi naiintindihan, ha? Galit na dinuro niya ito. Intinding-intindi kong lahat, Zefiro. Hindi pa kaya ako nandito dahil sa plano mong pagganti sa akin? Sa amin? Ano pa ba ang gusto mo? I want you, Olivia. Natigilan siya sa sinabi nito. I want you not because of revenge. I want you because I love you. Di niya alam kung nabibingi ba siya o tama talaga ang narinig niya. Tumingin ng punong-puno ng emosyon ng mata ni Zefiro sa kanya. Emosyon na nakikita niya nung panahong mahal pa siya nito pero hindi. Alam niyang dinadaya lamang siya ng pandinig niya. Imposible ang kanyang narinig. Matutulog na ako. Mas mabuti pang matulog na ako. I love you, Olivia. I always do. Ramdam niya ang pagsikto ng kanyang puso dahil sa tuwa na alam niyang hindi dapat. Dahil alam niya na hindi yan totoo. Isa lamang to sa pagpapanggap ng binata para gantihan siya. Inaantok na ako. Will you please listen to me? May pagmamakaawa sa boses si Zefiro. Pakinggan mo naman ako, please, kahit ngayon lang. Ako ang pakinggan mo, Zefiro. Pumikit siya at saka bumuga ng hangin. Tama na, please. Di mo kailangan magpanggap na mahal mo ko para lang gantihan ako. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Alam ko kung gaano ka kagalit sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa akin dahil akala mo niloko kita. Nang akmang lalapit ang binata, umatras ka agad siya. Matutulog na ako. Aniya at nagmamadaling bumalik sa kwarto niya. Hindi kaya alam ni Zefiro na mahal pa rin niya ito, kaya nito ginagawa ang ganito? Iniisip pa ni Zefiro na magagamit itong nararamdaman niya para lalo siyang masaktan. Di siya makakapayag na masaktan itong muli.
Kung kinakailangan niyang bakuran ang nararamdaman niya para di na masaktan pa gagawin niya. Tama ng dating sakit na dinulot nito sa kanya. Di na siya papayag maulit pa yung muli. Humiga siya at pinilit ang sarili na matulog. Pero peste naman. Alauna na ng madaling araw, gising pa rin ako. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Muntik pa siyang mapatili sa gulat na magkasalubong sila ni Severo at magkabanggaan. Patay kasi ang ilaw sa buong kusina at sala, kaya hindi niya nakita ang binata. Can't sleep? Zefero's deep and hoarse voice asked her. Dumunok siya. Masarap sa pandinig ang boses nito. Agad niyang ipinilig ang mukha. Ano na naman ba tong iniisip niya? Oo. Namamahay kasi ako kaya hindi ako makatulog. Ikaw? Balik tanong niya rito. Di ako makatulog kasi iniisip kita. Iniwas niyang tingin. Paano kahit patay ang ilaw pakiramdam niya? Tumatagos ang tingin nito sa kaibuturan niya.